Araw-araw ko na lang silang pinapanood sa CCTV para kahit na papaano, kahit nasa work ako ay nakikita ko yung ginagawa nila. Gusto ko na siyang hiwalayan kasi wala akong mapapag-iwanan ng mga anak ko. Ayoko rin namang ipaalaga sa iba. Kaya hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami pero wala na siyang respeto sa akin. Meron akong ka-live-in ng 3 years. Nagkakilala kami sa trabaho ng 2022. Bagger siya at ako naman ay cashier. Noong una nag-aasaran lang kami hanggang sa nagkayayaan ng lumabas at kumain sa labas. Inabot kami ng hating gabi dahil nga late na rin kami nakakain. Hanggang sa pauwi na ako ay hindi ko na malayan na lumagpas na pala ako sa sakayan pauwi sa amin. 1 AM na ng mga oras na yun at nag-call ako sa kanya kasi nga hindi pamilyar yung napuntahan ko. At sinundo naman niya ako agad doon. Doon ako unang nakagusto sa kanya. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung pagkikita namin at nanligo na siya sa akin at sinagot ko rin naman makalipas ng 2 linggo. Lagi siyang napunta sa bahay at kilala rin siya ng pamilya ko. Hanggang sa nakikitulog na siya sa amin at hindi ko na malayan na nagstay na siya sa amin. Hindi ko naman mapaalis kasi nahihiya ako. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya. Nalaman ko na buntis ako at hindi ko pa yun matanggap dahil nga nag-aaral pa ako noon ng 3rd year college. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko kayang sabihin sa family ko na kasi ang laki ng expectation nila sa akin. Working yung partner ko sa customer service noon pero hindi rin nagtagal at nagsarado yung trabaho nila. Kaya't nawalan siya ng trabaho kaya't ako na rin yung nagtrabaho as cashier sa sikat na fast food. Buntis ako noon at walang nakakaalam. Nagtatrabaho ako hanggang 7 months yung tiyan ko at walang nakakaalam kundi kami lang dalawa. Oo, aaminin ko dahil hindi ko tanggap na nabuntis ako ay gumawa ako ng paraan para malaglag yung baby ko. Pero nung naramdaman ko na nagalaw yung baby ko sa tiyan ko ay tumigil na ako. Nagpa-check up ako at nag-vitamins at pinagpatuloy ko yung pagbubuntis ko nang walang nakakaalam. Working student ako noon at sobrang hirap ako noon dahil nga sa pagbubuntis ko. Hanggang sa tumigil na muna ako sa pag-aaral dahil hindi ko nakaya ang tuition. Pero patuloy akong nagtatrabaho. 8 hours akong nakatayo sa work at sobrang bigat ng tiyan ko kahit na hindi halata dahil nga chubby ako. At yung partner ko nasa bahay lang namin. Hindi nag-a-apply at hinihintay lang akong umuwi. Nagsasabi na ako sa kanya na nahihirapan na ako mag-work at ang bigat na rin ng tiyan ko, hirap akong huminga at lagi akong nagkakasakit. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Pinamassage niya lang yung katawan ko at sinasabi sa akin ng mga kuya ko na bakit hindi siya nag-work. Na ang sagot ko ay nag-a-apply pa at may inaantay lang. Na kasi ayokong mapasama siya sa tingin ng pamilya ko. Nanganak ako pero hindi pa rin siya nag-a-apply so no choice ako kundi ang mag-work ulit. Na kahit na nga 2 months pa lang din akong nakakapanganak noon. Hanggang sa mag-1 taon na yung baby namin ay wala pa rin siyang work. Or kahit na magkano contribution sa baby namin. Pero ako bulag-bulagan pa rin kasi iniisip ko na babawi rin naman siya kapag ka nagka-work na siya. Na kaya hinahayaan ko na lang muna na siya yung magbantay sa baby namin. Hanggang sa nasundan din agad yung baby namin at 1 taon lang yung pagitan. At tulad ng dati, hindi ulit alam ng pamilya ko na buntis ako sa second baby namin. Nag-work kami noon pareho pero hanggang sa 3 months lang yung kinaya ko dahil nga nanganak na ako sa second baby namin. At siya nawalan din ng trabaho kasi nga nagkaroon siya ng problema sa work. Hanggang sa nakapanganak na nga ako dito sa second baby namin. Yes, nagbago ako at naging masermon. Lahat napapansin ko na sa kanya. Madalas na rin kami nag-aaway at hindi na rin kami nagsisex. Dahil inulit niya ulit yung naranasan ko sa first baby namin. Na hindi na ulit siya nag-a-apply at gusto niya lang ay maglaro ng cellphone niya. Hindi na rin siya makausap ng maayos. At mas nakafocus siya sa cellphone kaysa magbantay ng bata. Kaya konting makita ko lang pinapansin ko na at sinasabihan ko na siya agad. Madalas na sinasabihan ko agad siya ng pagalit dahil kapag hindi ako pagalit magsalita ay tinatagalan niya pang lalo at hindi siya titigil sa pag-cellphone at yun ang dahilan niya. Na kaya ayaw daw niyang mag-work ay para daw saan pa masama naman daw yung ugali ko. Mukha daw kong pera at mabait lang daw ako kapag may trabaho siya or may pera siya. Pero sa 3 years namin magkasama, yung 3 months na may work siya, yun lang yung naiambag niya. Nawalan na ako ng gana sa kanya at gusto ko nila maging housewife. Ako naman na mag-aalaga sa mga anak ko at gusto ko silang masubaybayang lumaki. Pero no choice ako kung di ang magtrabaho dahil alam kong wala siyang balak magtrabaho. Nahihiya ako sa pamilya ko dahil nakikita lang kami sa bahay ng mama ko. At araw-araw na pinakikita sa pamilya ko yung kawalang respeto niya sa akin. At ang hindi pag-aalaga ng maayos sa mga anak ko. 24 hours na hawak yung cellphone niya na akala mo may kikitain sa laro niya. Na ako na kailangan agad bumalik sa work kahit na nga 1 month pa lang akong nakakaanak. Na ayoko pa sanang malayo sa mga anak ko. Araw-araw ko na lang silang pinapanood sa CCTV para kahit na papaano kahit na nasa work ako. Nakikita ko yung ginagawa nila. Gusto ko na siyang hiwalayan kaso wala akong mapapag-iwanan ng mga anak ko. Ayoko rin kumuha ng tagapag-alaga na hindi ko pamilya kaya hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. Pero wala na siyang respeto sa akin. Nagmumurahan at araw-araw nagbubungangaan. Mamilin, gusto ko ng real talk advice. Kung ako ba yung mali or valid ba yung nararamdaman ko? Sana mabasa mo yung kwento ko. Letter sender, Gina Lynn. Malaki yung expectation ng parents mo sa'yo. Pero hinayaan kang makipag-live-in? Ano yun? At saka alam mo nang irresponsible, paanak ka pa ng paanak. Na kesyo nawawalan ka ng gana at walang nangyayari. Isa malamang kasi 1 month pa lang naman nakakalabas ang bata at hindi pa hilom yung tahi. Sabihin mo yan kapag ka 6 months na. Tsaka alam na alam mo yung gagawin Hinarang mo lang sa ayokong ipalaga sa di ko pamilya yung anak ko. Ayokong mapalayo sa anak ko. Really? Walang solusyon? Alam na alam mo yung mga ibabanat sa'yo O di ba mas focus sa cellphone ka mo? Anong rason mo pa? Ayaw mo rin? Na hindi ka na nga nire-respeto
respeto sa harap ng ina mo na ni bahay nga wala kayo. Tapos pinapalaki nyo pa yung pamilya nyo? O edi magtiis ka, magpakakalabaw ka. Mag-isa mong buhayin ng mga anak mo, sundan mo pa at baka nakukulangan ka pa sa dalawa. Kung mag-control para mas tumibay kayo. Tandaan mo na hindi mo kayang baguhin ng taong ayaw magbago. At hindi mo rin mararanasang gumaan ang buhay mo kung ganyang pabigat ang katandem mo. Ikaw yung mali kasi natitiis mo magsettle sa ganyang klase. At hindi rin valid yung nararamdaman mo kung puro ka lang reklamo.